Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome or welcome back po dito sa Bono Magos. My name is Angel Juancia. Collective, bago natin alamin kung anong nangyayari sa love life ninyo. Okay, i-flex ko lang ang ating malachite with white jade necklace. This is 6,290 pesos. Okay, malachite with white jade. White jade po yan. Okay, ito non-tarnish, hindi po yan mangingitim sa lieg ninyo. May kasama pong freebies ang ating malachite. Para saan ba ang malachite? Ang malachite ay pampaswerte din ng pera, panghatak ng pera, mga opportunities, ayan, transformation, gusto mo ng pagbabago sa buhay ninyo, malachite. Gusto mo ng big transformation sa buhay niyo, malachite. And malachite is also attracts money. White jade, of course, pampaswerte. Aside from that, protection siya sa mga evil, dark forces that is working against you. O, diba? If nagsawa kayong isuot ng ganyan, pwede nyo palang lagyan ng maraming pendant dito. Okay, bahala na kayo ang gusto nyo. Lalagyan ko ng pendant yan. Nakalimutan ko lang ilagay. Pwede nyong isuot this way. Ganyan. O, diba? Parang two-way siya. Okay, so sa interesadong bumili ng ating white jade with malachite, punta lang kayo sa Facebook page ko. Lahat ng gusto nyong, pag gusto nyong umorder, kung gusto nyong bumili ng mga items na, okay, mga petition jars or spell jars, ano pa, mga iba pang mga items na binibenta ko, punta lang po kayo dito sa Ladybug PH. Okay, merong 1.5 likes, 2.9 followers. Ayan. Now, bago po kayo bibili, mga madam and sir, again, wala pong COD. Walang COD. Okay? No cash on delivery, magbayad po kayo. Kung hindi nyo kaya magbayad at sanay kayo sa COD, wag na lang kayong bumili sa akin. Hindi naman ako namimilit. No free shipping, may bayad po ang shipping. Mahal po ang shipping. Kaya kung hindi nyo afford magbayad ng shipping, wag na din po kayong bumili. Okay? And pwede na rin ng GCash, pwede rin ng Maya kung may Maya kayo. Remittance, Western Union lang po. Okay? Western Union lang po pwedeng magbayad. Wala nang iba. Hindi pwede sa pera Palawan, hindi po ako tumatanggap. Western Union lang po kasi meron akong account sa Western Union. Okay? Ano pa? Taga-ibang bansa. Saan pwede magpadala? Western Union. Okay? Mahal ba ang shipping? Yes, of course, mahal ang shipping pag sa ibang bansa kayo galing. Pag sa ibang bansa ipapadala. So, ang ginagawa ng ibang mga customers ko, pag gusto nilang bumili ng mga items sa akin, since uuwi naman sila, magbabakasyon naman sila dito sa Pilipinas, pinapaship nila, pinapadala nila sa bahay nila, dito sa Pilipinas, sa kamag-anak nila, sa family nila. Ayan. Ano pa? Pwede rin kayo magpasabay if may mga kaibigan kayong uuwi. Ayan, pwedeng sila ang bumili para sa inyo, silang bibili sa akin dito para sa inyo. Pwede rin po. Okay? So, ayan. Start na tayo, collective. Anong mga dapat ninyong malaman pagdating sa inyong love life? Okay. By the way, sa mga, interesado sa ating petition jars, mag-message lang kayo and then papipiliin ko kayo kung anong mga available na petition jars. Again ha, hindi magkakapare-pareho ang itsura ng petition jars. Kahit pa sa money, magkaiba din. Kasi ibe-base ko ang petition jars sa problema ninyo. Kaya lagi ko kayong tinatanong, ma'am, ano ba ang problema ninyo? Anong problema po natin? Okay? Kasi depende po yan sa gagawin kong ritual. Now, ito, very, very specific. 500 pesos. Gusto niyo ba na yung person ninyo is hindi na magloko? Gusto niyo ba na kayo lang ang mamahalin ng person ninyo? Gusto niyo ba na parang sabihin na lang natin na sunod-sunuran? Okay? Guaranteed na may epektibo at mabisa. Okay? Guaranteed kasi talagang ito yung kumbaga sabihin na natin na gayuma. So for gayuma, 500 pesos po. Okay?
Kasi, I think it's time na, ang dami na kasing nagtatanong na, ma'am, patulong po ako, gusto ko ako lang mahal ng person ko, para hindi naman punta sa third party, hindi na maagaw. Pero i-assist ko po kayo, ma'am, kaya magko-question po ako. Okay? And nagsisearch po ako. Kinukuha ko yung name ng person ninyo at ng real name mo at real name ng person mo kasi isa-search ko yan. Meron ko mga research team, isa-search. Magaling ako mag-research. Isa-search ko. If nalaman ko na ikaw ang kabit at ikaw yun ang agaw sa person mo at gagayumahin mo, magdadalawang isip ako na pagbigyan kita. Okay? So, itong gayuman na to is para lang sa mga first family. Okay? Kaya kung ikaw ay, kasi meron akong customer na, ang tawag nito, sabi niya, syempre hindi ko sasabihin yung pangalan, but ikukwento ko yung story niya. Sabi niya, gusto daw niyang bumalik yung person niya, kasi daw ng bababae. Na after questioning, after tanong-tanong, lumabas din na sinabi niya na siya pala yung kabit. At sinabi niya pa sa akin, nagsend pa siya ng picture na, ma'am, anong tingin mo din sa babae? Parang ginayuma po siya. And then may anak sila. Sabi ko, hindi yan ginayuma. Okay, talagang, nagsama sila dahil lang sa anak. Insecure lang yung girl na nanghingi sa akin ng tulong. Once insecure ka, tinanong ko siya, unang-una, alam mo ba na pamilyado yung tao? Yung person mo. Alam mo ba na, I think ang nangyari is, nakuha ko sa energy niya at nakuha ko, magaling din tayo mag-psycho, mga madam. The way siya magkwento is, yung mga sinasabi niya sa akin, parang ayaw niyang magbigay ng sustento yung person. Nagsiselos siya doon sa first family ng person niya. Kasi minsan, pag nag-away sila daw, bumabalik sa asawa niya. Natural. Walang ibang mapuntahan yung guy mo. Iyan nga bang sinasabi ko, wag kasi ang lalaki madaling ma-stress. Alam mo ang kagandahan ng kami ng person ko. We're very open to each other. Nagko-communicate kami, nagdi-debate pa kami, at nag-share kami ng mga opinions at yung bang tawag na to, insights ang tawag dyan. So sabi niya, kaming mga lalaki, ayaw namin na i-stress kami. Once na-stress kami sa babae, aalis talaga. So yan, wag na wag niyong gagawin. Like, hayaan niyo, at ayaw nilang kontrolin. Makontrol sila. Siguro, yung guy, so, nasakal na siya doon sa third party, yung nag-a-assume na siya ang first wife when instead siya palang lumalabas na kabit. Na-stress siya kasi kinokontrol niya. Kumbaga, kontrabida. Kawawa naman yung mag-ina. Ayaw mong naiinis ka pag nagbibigay suporta. Natural lang na magbibigay ang person mo kasi may anak sila. Okay? Kailangan niyang magbigay ng sustento sa bata. Diyan nag-aaway ang third party. Kasi yung isang babae, hindi siya open-minded. Hindi siya liberated yung utak niya. Sobrang selos niya. Bakit mo papadalhan yan? Bakit nandun lahat yung pera mo? Syempre, may obligado niya yung mag-ina niya kahit pahiwalay, di ba? Lalo na elementary pa lang yung bata. 12 years old ata yung bata nila. So in-explain ko na ikaw ang umintindi since ikaw alam mo naman ang pinasukan mo. So minsan mga madam, huwag tayong entitled masyado pag di porket na in love na sa atin yung person at kasi ma'am, ang dami ko nang ginawa sa kanya, binigyan ko siya, so ibig sabihin sinusumbat mo, nanunumbat ka, like because of, so nawala ng gana yung guy. Sabi ko, in the first place, I think isipin mo kung bakit kanya nagustuhan. Siguro dahil sa pagiging understanding mo nung nalaman niya na kinuwento niya na may asawa na siya at may anak, pero hiwalay siya sa asawa niya at may anak na sila. And then, nakita niya na
naintindihan mo yun, yun ang gustuhan niya. Keep it that way. Be understanding, be open-minded, and be kind. Kasi once na nawala yung qualities na in the first place na gustuhan niya, once na nagbago ka, mawawalan ng gana ang lalaki sa'yo. Ako, I'm very lucky because in the first place talaga nung nag nag nagde-date pa lang kami, nag-ano pa lang kami ng boyfriend ko, itong partner ko na yun, mataray na talaga ako. So, accept niya yun. And I think, di ba, iba-iba kasi ang gusto ng lalaki. Gusto nila yung babae, matapang, aggressive, mataray, maldita. Meron din mga lalaki gusto nila mababait. Meron din yung mga lalaki na gusto nilang ang babae nila, ang woman nila or ang person nila is bossy. Oo. So, my point is, magpakatotoo ka. Pag hindi ka accept ng person mo, no matter kahit anong ugali mo, hindi ka talaga. So, sabi ko, kasi nagbago ka na. Nakilala ka niya sa pagiging mabait, maintindihin, and then, along the way, pag 3 years na silang on and off, and then, after 2 years, after 3 years, kinokontrol mo na siya. So, nagulat siya. Sabi ko, bakit nag-iba ng ugali mo? Ganon. So, nawala na siya ng gana, obviously. Bumalik siya sa asawa niya kasi nakumpara niya na, mas okay pa pala yung asawa ko kaysa dito. Oh, so, yun na yun. Diyan yun na, sa kayo mismo din ng sumisira sa relationship ninyo mga madam eh. So, lagi yung tatandaan na ang gaya ganun din. Kahit ikaw naman, babae, once na nagbago ang trato sa'yo ng lalaki, di ba mawawalan ka din ng gana? It's the same way with men. Once na wala na, kung ano ka na, nagbubunga ka na, ganun, o di, pupunta siya sa iba. Okay? So, ina-assist ko kung baka mamaya, yung mga nagpapatulong, kayo pala ang hindi dapat tulungan. Lalo pa yung sisirain yung family. Okay, kaya nagtatanong ako. Kaya sinasabi ko, hindi lahat ng mga humingi sa akin ng tulong, tutulungan ko. Okay? Kasi mahirap yun. Ikaw pala ang kabet, and then pupunta ka sa akin, nakasira tuloy tayo ng family. Ha? Huwag tayong ganyan. Tawag nun, intindihin mo yung consequence na mangyayari. What if ikaw yung babae? What if ikaw yung girl na iniwan? Anong mararamdaman mo? 'Di ba? Ano kaya? Sa panahon na kasi ngayon, wala na tayong simpatya para sa kapwa. Because of social media, because of insecurities, because of inggit sa kapwa na nakikita natin sa TikTok, social media, mga posts, mga love life, yung mga words na sana all, is a sign of jealousy. Deep down, may kaakibat yan na inggit. Sana all, karamihan. Okay? So, wag tayong, you are building up insecurities in your life. And then next time, may makita ka na namang social, mapupuno ka. So, nagbi-build up ka na, tuloy-tuloy na, maiinis ka sa maaawa ka sa sarili mo. Kasi mako-compare mo sa social media. Binigyan siya ng flowers, may chocolates. Ki-compare mo person mo, hindi ka binibigyan. Diyan nagsa-start ang security. Bakit mo kinukumpara? Kaya hindi na ako nag-social media kasi hindi mo rin naman alam. Para for likes lang mga yan eh. Nag-celebrate ng Mother's Day. May pa-cake, may handaan. Hindi naman tayo bitter, but wag tayong masyadong wag tayong manghangad ng mga ganyan na hindi natin alam ang totoong kwento. Malay mo, nagpre-pretend lang din sila para lang may maipakita sa social media. Sa social media, 90% are pretentious. No, para lang maipapost. Thank you, Lakay, for spending time with my kids. Thank you, my boyfriend, for giving me these flowers. Ganyan-ganyan. Pero, honestly, yung guy, hindi mo alam, hindi naman talaga niya binigay. O baka naman pinorse bago niya pinost yung nag-away muna sila na bigyan mo ako ng flowers, di natin alam, diba? So,
just ano, tawag nito, wag tayong magpaniwala-paniwala masyado sa mga social media. Kasi yan ang napipick up ko sa mga energies ninyo. Pag nagbe-message kayo, marami ang selos at inggit at insecurity. May ano yan mga madam, may stage yan. Nag-build up ka ng insecurities, inggit, awa, and then awa sa sarili, and then after that, madidepress ka. Oo, madidepress ka kasi makukumpara, buti pa sila, ang sweet-sweet nila sa photos, yung partner ko dito, ganyan-ganyan, ikaw lang din sa sarili mo ang nagpapasad sa sarili mo. Why not, ba't mo tinitignan yan? Di ba? So ako wala na akong social media, hindi ako active sa social media, the last post that I had, sa COVID pa, actually. Kasi, and then, after ng mga postings, after ng mga kasweet-sweetan, 3 months after, may mga scandal sa post na naglalabasan ng mga hindi dapat ilabas. Sabi ko, wow, ang sweet-sweet. Masasabi mo, wow, ang sweet-sweet nila nung nakaraan, tapos ngayon nag-away. Wow, ang sweet-sweet nila, tapos yun, nabalitaan mo, pinatay, sinaksak. Diba? So, anyway, my point is, huwag tayo magpa-apekto sa mga nakikita natin sa social media. Okay? Not everything is true. Kasi yung iba dyan, nagpapahakot lang ng likes, views, ganon. Papasikat, kumbaga. Ganyan naman talaga sa social media. Right? Okay, so anong nangyayari sa love life natin collective? Toxic actually ang social media. Alam niyo yan. Kaya pag toxic, mabigat ang pagkaramdam mo. 'Di ba? Mabigat. Dumaan ako niyan. Kailan ako dumaan sa ganyan? College life. When I was 19, my 20s, okay, very insecure ako. Dumaan ako sa insecurities in my life when I was in college. Naiinggit ako sa mga postings ng mga iba. And then, later, na-realize ako, nagkaroon ako ng awakening. Bakit ko pinapahirapan ng sarili ko? Wala namang magbabago. Once ma-realize nyo yun dyan, mga ganyan, mga madam, you will feel unbothered at magaan ang pakiramdam mo. Kaya, may mga blockages sa buhay mo ninyo kasi sa social media, pinupuno ninyo ang brain ninyo ng insecurities, kainggitan, pagnanasa, na, meron mga postings na ano ba, kung ano-ano pa man, alam nyo yan sa sarili nyo. Hindi ako nagkakamali, right? Yung mga iba dyan, alam ko nagigilty na. Kasi alam nila, minsan, nagkaroon din sila ng inggit sa kapwa nila na, ayun, what else? May wedding, sobrang, mga postings na mga, tawag nito, yung mga, ano na lang, kahit ano-ano na lang, yung mga nasa beach, nagbe-bathing suit, mga aura, picture post, mga ganyan. Madami naman nagko-comment na, ay, ganda mo, girl. Ay, bongga. Ikaw na, number 1 ka. Yung mga ganyan. Actually, kaplastikan yung mga yan. Karabihan. Mapipick up ko talaga ang energy. Kung sino ang sincere at hindi. Okay? Ganon. And then, dyan nagsa-start yung evil eye. Sa social media, may mga evil eye din. Kaya mag-ingat-ingat kayo sa mga pinopost pictures ninyo kasi nakakausog din ang mga social media. Kasi hindi mo alam kung sinong tumitingin sa pictures mo. And then, wala na. Yung mga evil eye, habang tinitignan ng picture mo, may mga mata sila na naglalait pa. Diba? Hindi maganda mga sinasabi. Evil eye, yung mga yan, evil eye. Nagsisend sila ng energy sa'yo. Gusto mo ba yon? Yan na. Kaya hindi na ako nagpo-post ng mga pictures ko. Hindi na. Kasi may mga tao, may mga evil eye sa social media. Totoo. Habang tinitignan ng picture mo, mayroon silang mga masasamang nais. Pangit-pangit naman.
maano ka sana, bumagsak ka sana, maano ka sana, yung mga ganun mga masamang hangarin kasi sobrang inggit nila yan. Okay? Mga ganun. Masunog ka sana, madisgrasya ka, ganun. Marami. Okay, so, huwag na lang mag-post sa social media. Okay, hindi mo alam yung mga kaibigan mo, baka hindi talaga totoo mong kaibigan. Baka kunwari lang nagko-comment ng magaganda, pero lalo na, mapansin mo, lalo na yung mga laging active sa'yo, laging number one always nagla-like, sila yung sobrang intriga. Yung bang, lagi kang sinusubaybayan. Lagi silang, always updated sila sa mga posts mo. At lagi silang nagko-comment. 90% sa mga yan, sila yung always curious sa life mo. May dalang inggit ang mga yan. Magaling ako sa psycho manghuhula kasi syempre ako, kaya alam ko. Okay? Meron na pick up dito na may mga nagpo-post lagi, and then kung sino yung laging nag-heart, may tendency na gusto nilang maging kagaya mo. Gusto nilang maging kagaya mo. And then, sa sobrang inggit, magkakaroon ng hate. Hate. Insecure. Jealousy. Diyan. Okay? You have the Magician as your main energy collective. The Star. The Knight of Wands. The Queen of Wands. The Four of Pentacles. The Devil. The High Priestess. Six of Wands. The Ace of Pentacles. The Two of Wands. The Page of Swords. The World. And the Five of Pentacles. The Three of Swords. The Six of Cups. And the Six of Pentacles. Oh my God. Okay. Alam ko na to. Meron tao dito na gustong makipagbalikan sa'yo dahil namimiss ka. Collective. Okay? Possibly a water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, Aquarius, Gemini, and Libra. Let's see. You have the King of Wands, the Eight of Pentacles, and the Nine of Pentacles. Okay. Page of Pentacles. At the bottom. So, I think this love story is about someone who is manifesting you back. Parang gusto niyang, ngayon naman, yung person mo naman ang nagmamanifest sa'yo. Minamanifest ka niya. Na makuha ka niya. Why do I say this? Ikaw ang pangarap niya. Look at this, the Star, the Knight of Wands, and the Queen of Wands. Ikaw ang pangarap niya. You're the star of his life. Gustong gusto ka niya. Andun yung strong magnetic attraction niya sa'yo. Okay. Yeah, very attached. Tingnan mo. Obsessed na obsessed siya sa'yo. Obsessed na obsessed. And I feel like binibigyan ka na niya, nagkakaroon kayo ng telepathic communication. For some of you, itong person mo na to is ginayuma ka. Why do I say this? Because you have the Devil, the High Priestess, and the Four of Pentacles in conjunction with the Magician. This is manipulating the elements. Manipulating the nature. So, for some of you, ginayuma ka ng person mo. Or may ginagayuma ka, possibly. Gusto mong gayumahin yung person mo para hindi na mawala sa'yo. Okay? Gusto niyang mapunta. Gusto ng person mo na siya ang piliin mo with the Two of Wands. Yeah, gusto niyang maging gusto niyang makuha ka. Oh my God. Okay. If this person blocks you, or binak mo na tong person mo na to, there is this energy na this person's always curious about you. This person wants to know bakit nagkaroon ng ending. This person wants to know, or baka ikaw to, nagtatanong yung person mo, bakit mo ko iniwan? Bakit nawala ka sa ere?
ang daming tanong ng person mo or ikaw na bakit nagbago ang lahat. Bakit nagkaroon ng ending? Bakit kayo naghiwalay? Bakit mo ko iniwan? Bakit nawala ka? Bakit andun yung question? For some of you, your person, either you or your person is angry right now. Why do I say this? You have the Page of Swords, the Three of Swords, and the King of Wands. Ang dami niyang tanong. Hindi niya maintindihan kung anong nangyayari. For some of you, ikaw, ang person mo right now is naguguluhan. Okay? Your person or ikaw doesn't understand bakit sobra nang nasasaktan. Okay? Sobra nang may nasasaktan dito ng sobra. Sobrang nasasaktan dahil namimiss na niya ang ikaw. Namimiss mo siya or namimiss ka ng person mo, take it how it resonates. Namimiss niya ang pagiging mabait mo. Six of Pentacles is the kind of energy kung saan this person is very kind or ikaw. Okay? Namimiss niya ang kabaitan mo, namimiss niya ang support mo, financial support as well. Namimiss niya ang energy mo with the Six of Pentacles. Namimiss talaga niya ang energy mo. Namimiss ka niya at gusto niya na magkabalikan kayo. Namimiss ka ng person mo sobra. I think ang mangyayari is alam mo ang mangyayari if may pagkakataon na itong person na to ay kayo ulit or magsama kayo ulit, there is this energy na gagawin niya ang lahat na hindi ka na makawala. O gagawin mo ang lahat na hindi na siya makawala. It's either gagayumahin mo siya with the devil and the high priestess or itatali mo siya. Like, aayain na magpakasal, itatali, yan na, nakatali. Like, yung hindi na siya makawala. So, ano mga moves na hindi makawala ang person mo? Magpapabuntis ka or bubuntisin mo siya, ganon. Hindi na siya makawala. Or like, gagayumahin. Those are the actions to be taken para totally na hindi na to makawala ang person. Why do I say this? The Four of Pentacles is holding this money. Ayang bumitaw sa pera and the devil is attachment. So, obsessed na obsessed ang person mo sa'yo or ikaw, obsessed na obsessed ka ngayon sa person mo and you're manifesting this person back into your life or back into his life. Okay. And I'm also seeing an energy kung saan ikaw o yung person mo tinatanong kung bakit gusto yung malaman kung bakit mo nagawang saktan siya or bakit kanya nagawang saktan. There is an energy. Page of Swords kasi is questioning, trying to get information. Bakit niya nagawa sa akin to? Bakit niya ako iniwan? Bakit niya ako sinaktan? Bakit na ako nagkakaganito? Bakit ganito ang nangyari, kumbaga? Okay? Anong mangyayari in the near future? You know what? Ito ha. There is this energy na in the future, what you don't see coming is if ever na magkabalikan mo kayo or bumalik siya, madidisappoint ka kasi magiging toxic ang relationship ninyo. Ayan o, Tower is a toxic energy. Laging magulo. Seven of Swords. Laging magsisinungaling. With a full card, someone is very, non-committal itong person mo na to. Okay. Ayan. For some of you, you will still be disappointed in the future kasi this person will not offer you. Hindi siya magiging seryoso sa'yo kahit anong gawin mo, kahit bumalik pa siya. So, it's your choice. If gusto mong bumalik yung person mo, because I definitely see with the Magician, this is your energy. You're manifesting this person back into your life. Ang gusto mo is bumalik siya sa buhay mo.
Now, understand this. Hindi natin mapupuwersa ang tao. We cannot force someone to love us. Kahit pa siguro if unless na gayumahin mo siya. Gayumahin. Yeah. Alam kong gumawa ng gayuma. For those of you na interesado, gusto nyo gayumahin ng person ninyo, message me sa Ladybug PH. Okay? Unless nagagayumahin mo siya, mapapasayo siya forever with the devil. Hindi na siya makakawala. Pero again, i-assess ko muna kayo if baka mamaya ikaw yung kabit. Masisira naman yung third part, yung first family. So hindi ko kaya, hindi ako papayag diyan. Okay? Para hindi ka makarma, wag mong gawin 'yan. Sinasabi ko sa iyo, but it's your choice. We all have a choice, 'di ba? All have a choice. Yan naman ang kapalit. Gagayumahin mo ang person mo, mapapa-in-love sa'yo, pero bagsakan ka ng mga kamalasan. It's your choice. Okay? Ganun naman ang buhay eh. Life is, we always have to make a choice sa buhay. Yeah, I can do it. Yeah. Gagawin ko yon. Kung gusto niyo ng tulong sa akin, ng gayuma, sige. But, warning muna. Okay, may mga warnings din, syempre. Okay, may consequence din yan. So, if kaya mo namang tanggapin ang mga consequences, nasa sa'yo yan. Kung parang takot ka sa consequences, wag mo na lang ituloy. Naging honest na ako, prank ka na tayo dito. Talagang kaya kong gumawa ng gayuma. So, I think you are manifesting this person back into your life. So, ang mangyayari is, I think mangyayari is mag-work yung relationship mo and you will feel grateful. I really do, since na mag-work yung gayuma na, yung mga iba sa inyo na nagpagayuma sa akin, ito magiging ending. Mag-work ang relationship mo, magiging happy ka, Nine of Pentacles, you feel like, yung bang emotionally secured. Kasi with the Eight of Pentacles, mag-work na finally. King of Wands. Kaya lang mag-ingat. Kasi ang King of Wands, mapapasok ka sa sobrang pagmamahal. Mapapasok ka sa sobrang intense ng passion ninyo. Baka mamaya, kaya nga sabi nila, di ba, be careful what you wish for. Baka mamaya sa sobra, makukulitan ka na, magsisisi ka na pinagayuma mo. Okay? So, it's up to you. So, ito mangyayari. Magwo-work ang relationship ninyo in the end. If babalik siya at, ito kasi scenario ko kasi, namimiss mo siya, namimiss ka niya, but ikaw naman yung ginayuman niya, collective. But I feel like this is your energy because you are manifesting. A lot of you, karamihan sa inyo, this is your energy kung saan gusto mong bumalik ang person mo sa'yo. And magwo-work siya, magiging committed siya, magiging loyal siya sa'yo with the Eight of Pentacles. Okay. You will feel emotionally secured sa relationship finally because of this igayuma na nakikita ko with this Four of Pentacles, the Devil, the High Priestess, and the Magician. Okay. So, collective, yan po ang yung reading. Let me know if nag-resonate kayo. Like and subscribe if mga hindi pa kayo nakapag-subscribe. Don't go away kasi meron pa akong mga i-flex na mga items na posible ninyong magustuhan. Now, again, if gusto nyong bumili ng item, mag-message na kayo dito sa Ladybug PH. Okay? Walang COD, magbayad muna, walang free shipping. Okay? So, congratulations kasi mag-work na finally ang relationship niyo if bumalik siya. If yan naman ang gusto mo. Okay? If mabalik siya sa'yo. And good luck as well. Okay, good luck sa mga choices ninyo sa buhay ninyo, sa love life ninyo. And don't go away, I'll be right back po. Okay, ingat. Sa mga naghahanap naman po ng money magnet oil or pampaswerte, panghatak sa kaperahan. Okay, I have money magnet oil for only $2.99. May libre ng red bracelet. Ayan, wag na kayong pagpahuli mga madam and sir. Iilan na lang po ito. Okay, ipahid nyo lang sa pulso, sa
kamay ninyo or sa likod ng tenga ninyo, ayan, kahit saan pwede nyong ilagay, okay? Pwede nyo lang din dalhin kung ayaw nyong gamitin, ayan, pampahatak po ng pera, okay? Mag-message po kayo sa Facebook page ko, Ladybug PH po. Sa mga naghahanap po ng mga pampaswerte, meron akong Wanfu necklace. This is a Chinese pampaswerte, okay? Wanfu, pinagdadala ito ng blessings, prosperity, abundance, good fortune, ayan, pampaswerte and happiness. Ayan. So, this is only 300 pesos. May libre na siyang red bracelet. Kaya wag na kayong magpahuli. Okay, message me sa Facebook page Ladybug PH kung gusto nyong bumili. Sa mga naghahanap po ng pangontra sa mga inggit, okay? Pangontra, protection sa mga masasamang balak ng tao sa atin, okay? Lalong-lalo na mga kapitbahay, mga frenemies natin na alam mo, may masamang tingin, mga inggit. Okay, number 1 po na nakakasira sa pagsasamahan ng mga tao sa paligid natin is inggit. Ang mga taong may inggit sa atin, may mga masamang balak yan. Papakulam kayo, gagawang kayo ng mga masamang ill wishes. So, kung gusto niyo magkaroon ng protection dyan, and of course, ang ating evil eye may dala ding swerte. Swerte na may protection pa sa mga inggit at mga masamang balak, ill intention, masamang balak, masamang hangarin. Ayan, yan po ang benefits ng evil eye. For only 300 pesos each, mag-message lang po kayo sa Ladybug PH or Bonum Magos next month. Okay, magiging Bonum Magos na ang Ladybug PH next month, May 29, okay? Ayan, mga madam and sir, welcome back. Ayan, so mga naghanap po ng pampaswerte, ayan, meron po tayong jade necklace. This is only 300 pesos each. Ayan, pampaswerte sa sugal, pampaswerte sa buhay, lahat na po, pampaswerte sa pag-ibig. Yan, jade is for good luck. Kaya kunin nyo na. Okay, message nyo po ako sa Facebook page, Ladybug PH. Ayan, mag-message po kayo. Sabihin po ninyo, ma'am, pabili po ako ng jade necklace, 300 pesos. Ngayon sa mga namumblema naman dyan sa pera, meron tayong green aventurine. Maganda po ito panghatak sa pera. This is a money magnet stone, yung green aventurine. So, if namumblema kayo sa pera, hindi kayo maka-loan, hindi kayo makabenta, hindi kayo parang walang pasok, walang perang pumapasok, no? So, kailangan po ninyo ng green aventurine necklace. This is only 300 pesos, kaya mag-message na kayo bago pa kayo maunahan. Now, sa mga namumblema naman sa kanilang love life, meron tayong rose quartz necklace. 4 pieces lang po ang available sa ngayon. Pero wag po kayong mag-aalala kasi magre-restock po ako in the future. So, sa gustong bumili, ayan, mag-message lang kayo sa Facebook page, Ladybug PH, or dito sa Facebook page if naka-post po ito sa Facebook page, ayun, mag-PM na po kayo. Okay, so yung rose quartz po ay tutulong sa inyo na ma-in-love lalo ang yung person. So, gamitin nyo po ito, okay, during or pag nasa tabi po ninyo ang inyong mga minamahal sa buhay, o di ba? Ayan, so yung rose quartz din po ay nakakatulong para maging maayos ang takbo ng iyong love life. Last but not the least, yung citrine necklace po. Alam naman natin na yung citrine is the stone, merchant stone. Okay? So, ibig sabihin yan, yung mga merchants or mga sellers. Kaya kung ikaw ay nagbebenta, meron kang binibenta, may sari-sari store ka, may restaurant ka, may business ka, ayan, maganda po itong citrine, bagay na bagay po ito sa mga negosyante dyan. Okay? Para panghatak, pampaswerte, panghatak ng pera, ayan yung citrine. And talagang mabibenta ninyo yung mga binibenta ninyo. Lalo-lalo na dun sa mga nagbibenta ng lupa. Ayan, pwede rin yung citrine. Ayan, kung meron kayong binibentang kahit anong binibenta. Okay? This is the seller's stone, kumbaga. Kaya, ayan, kunti lang yan.
For sure, maraming bibili nito, kaya paunahan lang po sa pagbayad. Kaya huwag ka nang magpahuli, mag-message na kayo sa Facebook page Ladybug PH Tarot. Kung ito nakapost sa Facebook page, ayan, mag-PM na po kayo. Sa mga problema naman po dyan sa mga utang nila at yung mga pinag-utangan, okay? Pahirapan ba ang pasingil, ma'am? Pahirapan po ba ang pagsingil sa mga umutang sa inyo? Or ikaw na may mga loans, may mga utang, pahirapan ba ang pagbayad? Then you need iolite crystal. Okay? Tutulong ka nito yung crystal na to para mabayaran yung mga utang at hindi kayo mahirapang maningil. Okay, sa mga nagkautang sa inyo. Okay, wear this for 90 days. Ayan, matutulungan kayo. So, for only 300 pesos, mag-message lang po kayo sa Facebook page Ladybug PH. At sa mga naghahanap naman po doon sa mga pangontra or protection sa mga palipad hangin, mga kulam, kung ikaw ay kinukulam or takot ka na makulam, ayan, may panangga po ako. You have black tourmaline necklace, ayan, pang malakasan, malakas makasosyal. Okay, hindi halatang protection siya, and then pang-alis na rin. And sa mga interesado po, you can take a screenshot. This is only 300 pesos. Okay, mabenta sa akin to ngayon. Kasi daming, yun nga, kinukulam kay ng mga third party, mga nila, kapitbahay. So, wag na kayo magpahuli, mga madam and sir. Bumili na kayo. 300 pesos only. So, mag-message lang po kayo sa Ladybug PH. Sa mga naghahanap po ng pampaswerte sa sugal, mga madam and sir, mahilig ka bang sumugal? Ayan, meron po tayong lucky clover necklace, gold po siya, in gold, wala pong silver. Sa mga lalaki, kung gusto nyong bumili, pwede nyong i-keep ilagay nyo lang sa bag, pampaswerte to, sa kahit na anong sugal. Okay, mahilig ka ba sa tumaya sa loto, online casino, sabong, mga sweepstakes, any kind of sugal, okay, pwede po ito. 300 pesos lang each. Syempre may kasama po ang shipping. So, if gusto nyong mag-avail at mag-order, message lang po kayo sa Facebook page Ladybug PH. Magiging bono magos na very soon. Sa mga interesado pong bumili ng ating miraculous medal in gold necklace, this is only 300 pesos po. Mag-message lang po kayo sa Facebook page Ladybug PH. Magiging bono magos na very soon. Hopefully sa katapusan. Ayan. Itong medal na to may kasamang prayer ritual kung saan magpe-pray kayo, magpe-pray kayo para sa mga kahilingan ninyo, gusto nyo mangyari sa buhay. Kahit ano pa yan, sa negosyo, kaperahan, kalusugan, business, anything. So mag-message na po kayo sa akin sa Facebook page, Ladybug PH. Now, if interested naman kayo sa ating Lady of Guadalupe gold necklace, this is only 300 pesos each. Mag-message po kayo sa Facebook page, Ladybug PH. Ayan. No free shipping po, no COD. Wala pong cash on delivery sa mga bibili po, and may wala pong free shipping. Okay, so mag-message kayo sa Facebook page, Ladybug PH.